No, at sumasailalim na nga sa stress debriefing yung mga nursing graduates itong University of La Salette na nakaligtas sa sunog sa Tubigarao nitong linggo. Hiniling na rin ang eskwelahan sa PRC June 2 na i-reschedule yung licensure examination ng kanilang mga graduates na nakasurvive sa sunog. Halo-halo, ipinuwento ng isa sa mga nakaligtas sa pagkasunog ng bed and breakfast pension house ang malaimpiyan na nilang karanasan noong madaling araw ng December 19. Ang review assistant na si Lester Sanchez, ganun na lang ang panghunayang sa mga examinees. Nakausap pa raw niya sa telepono ilang oras bago ang sunog. Ngayon, ito po po sabi si Allen. Master, hasta na tayo harapin ang may kontrado sa purito. Umahabol ng luha sa ikalawang araw ng buro sa gymnasium ng University ng mga plano ng pagsasampa naman ng reklamo para makamit yung hustisya sa sinapit ng kanilang mga nursing graduates. Mel? Maraming salamat sa iyo, Trisha Zafra. At hindi alam ngayon ng isa sa mga namatayan sa sunog na yan, sa hotel na yan, sa Tubigarao, kung paano niya ipagdiriwang ang Pasko. Namatay sa sunog ang anak niya, bungkit pa naman, pati ang asawa nito. Nakatutok sila laro na Ilang araw nang walang ganang kumain si Amando Mangantulaw Jr. Matapos mamatay sa nasinog na hotel ang panganay at unika ihalan si Amibel. Buntis pa si Amibel nang maganap ang sunog. Natagpo ang magkayakap ang mga bangkay ni na Amibel at ng kanyang mister na si Norman Condevilla. Kaya magkasama rin sila ngayon sa Cabao. At anak na si Joshua na magkasama yun sa isang kabaong. Nasa isa pang kabaong anak niyang si Karil. Ayon pa kay Mang Amando, lalo raw naging masakit ang trahedya dahil naganap ito ngayong malapit ng magpasko. Sa Brothers Abeng 23, inilibing ng mag-asawang Amibel at Norman. Pagkatapos ng libing, hindi na alam ni Mang Amando kung paano pa ipagdiriwang ang Pasko. Yan lang naman simbahan dito. Nagtuto, 24 oras. Ay, patala. Matambay yan. Patay ang dalawang lalaki matapos makalagtad ng dump truck ang sinasakyan nilang tricycle sa Pasig. Si John Consulta, naka-alerto, 24, eksplosibo. Talagang siyang head-on collision sa ilalim na ng dump truck matapos ang buha. Ang dalawang lalaki pa ay nag-delivery driver na ito. Pasado alauna ng madaling araw sa East Bank Road, Barangay sa Talumpia, Pasig City. Kalulus-lulus at inabot ang dalawang biktima. Matapos makalagkad ng 10 metro at nagbistulang pinit-kit na lata ng Sakinas al sidecar. Naipit ang 23 anyos sa driver ng motorsiklo na si Rudy Pagayawa. Habang kumilapo naman ang 18 anyos na hanggang ito.